Hi, good morning Marinduque, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Live po dito sa bahagi po ng Barangay Masiga. Kasama po ang sangguniang barangay na Masiga at ang DENR Marinduque, upang ngayon po isaksihan po natin ito pong ibag kasalukuyan na isasagawang paglalagay ng name tag sa isa pong inahing pawikan na kapangingitlog lamang dito sa shoreline po ng Masiga. So ipapakita po natin sa inyo itong actual na paglalagay po ng name tag, at the same time po ay pagpapakawala po dito sa pawikan. Ayan. So ayan. So anong klaseng pawikan ito po? Green Sea Turtle. Ayan. Ito po ay katatapos lamang po na manganak mangitlog, nag-lay ng kanyang itlog. Sinusukat po nila ngayon ng DNR, sina Sir Don, at yan, shoutout po kay Ma'am Amy Diaz na agad-agad ay tumugon sa ating tawag upang i-rescue nga ito at lagyan ng tag bago pakawalan itong inahin na ito na sea turtle, green sea turtle. Yan, binibilang yung ayan. Nabalik rin natin. So ayan. So shoutout po sa lahat ng ating mga kabarangay. Good morning Marinduque. Live pa rin po tayo dito po sa bahagi ng Barangay Masiga upang ito po yung pangingitlog pa lamang na green sea turtle, at narito po ang DNR na panglagyan po ng name tag bago pakawalan. At yun naman pong itlog na nakuha po, na pinangitlog po nito ayon sa mga residente kaninang madaling araw ay nagsimula ito ng itlog, ay ililipat naman po dito sa Masiga Pawikan Hatchery upang mapangalagaan at maiwasan na ito po ay makain ng mga aso o ng mga hayop. May head lang. Sa ulo po, yung ulo po nito. Kahit nakaulog, sir. Sige po, opo. Yan. 140. Panahon pa rin ng dinosaur yan. So wala naman po siyang namang damage, wala siyang sugat. Panahon pa rin ng dinosaur. At healthy po itong nasabing pawikan. Saan daw natin ulit? Nakasubikat dyan. Pinawak na ako, kita sa nila. Talas yung niyan, dulo. Walang butas ko lang. Matigas-tigas ko yan, baga putasan. Kailangan ito, Nikuan. Okay na sila. Nahikawan pala. Ito ganyan. Kaya pag nakahuli kayo, yun ang atin ang nabada. Nakano na. Ay! Sumot. Ring pa. Kung bago dun. Ha? Asundan mo Apa na gagawin? PH means Philippines. Yung nalalim na yun. Sila na yun. Nagdudugo ko yung kanyo. Di ba kayo nasaktan niyo? Dahil lumagad yan.
Nabasa ng alat. 2276. Siya. Wala nga kunin ng bed. I-record yung number. Yun. Okay, di ba sabi mo mag-souvenir? Subukan. Okay, subukan. lang at baka souvenir lang po. Yung buntot lang ko na. Malapit na. Jen Santos. Sabi ka rin siya para may living Papa base kay ka. Sabi Ken. ko ba? Ken, dito at turtle. Looking na. Sige, suportahan daw ng ano, tampisin. Matigas din pala yun. Ano yung basta? Yun. Ayos. Anong number? 2277. 778. 22778. O, kalasyon Magano ka na, magala, umunsur ka. Yan, sa mga kabayan po natin, ito po ay live dito po sa Barangay Masiga kung saan ay pakakawalan po ang isang hinahina sea turtle, green sea turtle. Akala, sa baba yan. Sa baba natin natin na live. Sa baba? Oo, sa atin natin na live. Pabilis na lang po. Magkantos. Balik ka. Oh. Kaya mo sir, kaya pa nakakapit si Juan. Siman. Mga anak mo. Kaya pa nakakapit si Siman. Uy, Elmar, hilutan muna yung pinagtalian. Hilutan muna, hilutan. Ilayo yung pinagtalian, mahirap sana. Bye-bye. Ano pa yung kabila? Tali pa sa kabila. Hawakin po muna, hawaki. Yung sa may tangkong. Ang lakas masikad. Pagkawin mo sa inyo, magsumbong ka. Tagilid. Sabi mo, inahok ni Karito sana. Ano ay? Buksan! Pag ano na, video na ha, pag malabas. Ka, pwede sabayan yan para makita natin kung saan nakatira. O, video na. Kapit ko yan. Ito ay napakaano. Huwag kang mayang bumalik. Iskay! Uy, kumipay o. Ano natin nag-asawa nun ay? Andun yung asawa niya, no? Kanina, nag-lutang. Iba pa yun? Asawa ba yun? Asawa niya siguro yun. Kaya hindi ka, kanina ka ng YouTube yun. So, yan po. At napakawalan na po yung pong green sea turtle, isang inahin. At napakita na po natin sa inyo naman ngayon yung mga itlog naman na nakuha po dito sa area. Cucumber. Ano yan? Pawikan din. So shoutout po sa lahat na nanonood sa Marinduque News Network. Ayan. At hindi ko po mabasa yung inyo po mga pagbati. Ano po, special shoutout. Kumusta po ang inyong Sabado? At live pa rin po tayo dito po ngani sa area po ng Barangay Masiga kung saan ay isa pong inahin na sea turtle ang nangitlog. At ayan, wala po itong name tag pa kaya tinawagan po natin ang DNR. Kasama po ang sangguniang barangay ng Masiga, si Kapitana Jennifer Enriquez. And at special shout out po and thank you so much kay Ma'am Amy Diaz, ang ating Provincial Environmental Officer po o PENRO ng DENR. So ayan. So dito po nang itlog po yung pong pawikan. Yan. Dito po niya nilay yung itlog. Ayan, at ito na po yung itlog na nakuha. Kasama po yung buhangin. Ano po? Ganyan po ang pagkuha po niyan. Then lalagay po yan doon sa sanctuary para po mabantayan at hindi po makain ng anumang mga predator. Ano po. So yan. Ito natin ang DNR.
nag-document sa po hindi na. So ito po ano. So doon sa mga nagtatanong pa paano po kinukuha po ito. So pag kinuha po yan para ilipat doon sa sanctuary, yan po ay kinukuha ng dahan-dahan, then ilang part po ng buhangin ay kasama po na dadalhin at upang ilagay para hindi po mabugok ito po mga itlog na ito. So ililipat po ito doon sa hatchery ng Masiga, kung saan isa po sa accredited hatchery dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. So mamaya dadalhin po natin ito, taantabayanan po natin, ano po. So part pa rin po ito ng pangangalaga ng ating likas na yaman, particular nga po ang pawikan kung saan identified ang Masiga bilang isa sa pawikan sanctuary sa ating lalawigan. At doon sa mga nagtatanong gaano ba kahalaga yung pawikan. Ang pawikan po ay may mahalagang anbag sa ating ecosystem sapagkat isa po siya sa nagbalanse ng ating karagatan, ano po. At ito pong pawikan ay isa po sa mahalagang dapat po ating pangalagaan, even ito po mga itlog na ito, sapagkat sa mga hindi po nakakaalam, ang pagpatay ng pawikan ay may karampatan pong parusa at multa na hindi bababa sa kalahating milyon na multa at pagkakakulong, ano po. Kaya kung may makikita po kayo, agad-agad i-report sa inyong mga barangay at ang barangay na po ang makikipag-ugnayan sa ating DENR. So ayan. Ano Kuya Kulot? Ako kain mo pa. Okay na ito. Wala na ba talaga naiwan niya? Wala na po. Wala nang naiwan. Mayroon pa. Oh, kuya, dito ka Kuya Kulot. Ayan. Ayan. Erwin Olivar po. Kayo lang po, sir? Tatlo po kami. Anong oras niyo po nakita, sir? Alas 11 ko po nakita yung umano. Ang gabi po, gabi. Umakyat, alas 11. Alas 11 po. Alas 3 siya ng itlog. Ang itlog po, napanuuran ko po yan ng itlog. Anong oras? 3 po. Alas 3. Kung ako po may cellphone, mas magbibidyo ako po sana yan. Yung pang itlog. Eh wala man po. May matigas doon. Ayan. So ito po yung unang lugar kung saan nagbalak na mang itlog po yung pawikan. Pero dahil mayroon pong ugat ay lumipat, ano po, lumipat dito. At dito niya po niya pinangitlog yung kanya po mga anak na po. So para po sa kabatiran ng mga kabayan natin, mostly po yung po mga ganitong pawikan kung saan po siya pinangitlog at napisa, and then po siya bumabalik after 20 to 25 years upang doon din mangitlog, ano po. So yan po yung napakagandang history, ano po, ng buhay, life cycle po ng pawikan. So sa ngayon po ay narito po tayo pa rin sa mga kabubukas pa lang po ng kailang Facebook. Ayan, this is the DJAR story dito po sa DJAR Media Online at sa Marinduque News Network. Ihatid po natin ang sitwasyon dito nga sa Barangay Masiga, kung saan ay kanina lang po ay nilagyan na po ng DNR ng name tag yung pong mother pawikan, green sea turtle, at pinakawalan, at ngayon naman po ay ililipat naman po ang mga itlog ng nasabing pawikan dito naman po sa ating pawikan hatchery dito po sa Barangay Masiga. So doon po again, paalala natin sa ating mga kababayan, kung sa inyong mga baybayin o may makita po kayo ng mga pawikan, agad-agad na i-report sa barangay, sa pinuukulan, at huwag na huwag po nyong sasaktan, kakatayin o papatayin sapagkat mayroon pong batasan na po na at multa na kaakibat sa sinumang mananakit o papatay ng mga pawikan na po. So ay napakinggan na ng ating karagatan. So doon po sa inyo lahat, hindi ko po mabasa yung inyong mga wala po akong dalang pang monitor na CP So ayan, ito
Ito maganda oh. Meron na po dito sa Masiga na ganyan. For rental po yan kung gusto po yung mag-relax. Ayan, mayroon pong balsa po dito. Ayan. At may solar ano pa yan kahit gabi. Mamaya natin ipapakita. Ayan, sige. Ito po yung isa sa aming hotel accommodation din dito, White House. Ayan, lodging house dito po sa Masiga. So ang Masiga po ay isa rin po sa pangunahing kinabubuhay po dito ay ang pangisdaan na po at ang paggasaka. Ayan. Medyo malayo-layo din po yung lugar kung saan ay anang itlog yung pong weekend. So papakita po namin sa inyo yung pong naging project na po ng barangay at saka po ng kami ng walang basura ng TRRM kung paano pinaganda itong hatchery o pawikan sanctuary dito sa barangay Masiga. Yan. So ito nga po yung nakaraan na nireport po natin, nagkaroon ng mural painting upang pagandahin itong nasabing lugar. So ito na po yan. At nagabalak din ang ating sanggunian barangay na buksan dito sa publiko para sa tour o educational tour. So ayan. So ito po yung area kung saan ay ilalagak marami na mga pawikan nandito po ay napisa, mga itlog na napisa at napakawalan sa ating karagatan. So ayan, ito po isa sa Marine Turtle Preservation Area ng Barangay Masiga. Accredited po ito ng DENR, ng Municipal Agriculture Office at ng PRRM o isang NGO group. Yan. So, Palagyan nyo na lang po ng net kung palagyan baka asubin ko. Mapunta doon yan, yung nanay. Hindi na bumabalik yun? Hindi na bumabalik. Hindi pa yun na inabalik? Hindi po. Pabayaan na po na yung mag-hatch. Kaya lang po yung nabalik kung saan po yung siya nag-itlog. Doon rin po mangingitlog yun. Kaya po madaming nabalik dito kasi dito po maraming napisa. Itlog dati rin ako. Saan po napisa doon? Doon din po mabalik. Doon din po doon sila mangingitlog. Ito dati yung pinagpisaan niya? Opo. Binabalikan yung mga anak. Hindi na yun. Saan yun? Dami rin yun. Mga anak is. Yan po yung mga balat ng itlog kung saan natin napisa yung mga unang. Oo. Ay, may pinagpisaan na pala ng Kayo napakawala na. Wala po yan, sir? Wala po yan. Yan. Bibilangin na po. Yan. Sa lahat na nanonood sa Marandukan News Network. Yan. Sila nang paglagay lahat. Sila. Bibilangin nyo na lang po yung inilalagay ninyo ha para pag plus na lang po natin mamaya. Magkapunas daw muna ng buhangin. Magkapunas daw muna ng buhangin. Buhangin, hindi magkapunas. Pagkakila sa kamay, pati sa ulo, sa mukha. Kaya Henry, bilangin mo yung Bilang po. Kanya-kanyang bilang na lang po kayo, pagpaplasin na lang po natin mamaya. Kaya Henry, bilangin mo sa iyo. Kanya-kanyang bilang sila ay nakabalik.
Ang ginagawa po ngayon ng kasalukuyang paglilipat ng mga itlog ng pawikan po mula sa original na pinag-itlogan kanina ng madaling araw dito sa Masiga hatchery po, kung saan ina-preserve yung mga itlog na ito upang maiwasan na kainin ng mga predator o ng mga hayop na pwedeng sumira dito sa mga nasabing itlog. Sa kasalukuyan nililipat po ang mga itlog at binibilang kung sa kabuuan ay ilang itlog po itong pinangitlog po ngayong araw pong ito. May panarap po yan. May pansara. Baka po pasukin naman ng aso. Lalagyan na lang. Papasukin ang aso. Hindi, kahit yun eh. Yun ang sasunod na yun. Ayun o, pagkawalan na rin yung araw mo. Bawikan. Alagyan po muna. Nalagnat pa yun. Nalagnat pa. Check pa yun yung Jenny. Ganyan kalaki na huli. Masarap pa yung karaan. Hindi, pwede lang gahin yan. Ayun po, minat pa. Karaan na. Huwag tayo maingay, baka magulo yung mga kabilang. Ay, ikaw po. Pag nahuli doon, sabi ko pakawalan na yun. Huwag na pong tunay. Parang sa kung may stress. Baka po matay. Ganyan kalaki. Dati noon yan. Live pa rin po tayo dito sa Marinduque News Network at sa kasalukuyan po ay sinasaksayan po natin ang paglilipat nga po nitong mga pawikan, itlog ng pawikan dito po sa Masiga Pawikan Hatchery Observation Center upang mapangalagaan nga po ito mga nasabi po mga pawikan. Kita rin pa nagpisahan natin. Kaya nagpisahan natin. May tuning lensa dyan paglabas. Ba't gano'n yung pagkakalin ako? Kano marmagat yung pag-ulan mo nakatampal ko pa. Mga ilang kwan, ilang araw bago mahal. Ay, ako hindi niya pumalik tuyo. Pabaliktad ko. Bilaran po ata ng tuyo. Mga ilang araw po. Ako niya. Dapat talagang gawa na. Kunay po. Parang 3. Ilan sir ang nabilang mo sa atin? 45 sa akin, ilan yung kayo na? 40. Hindi po sa kanya. 80. Plus 60, 140. 45 po. 185. 185. 185. Mare, 185. Sa isang nanay panakap ay 185 ang itlog. Marami pa, more than pa pala. So yun din ang ataklob, yung buhangin. Hindi naman po kahit yun lang po. Ingatan mo pala, baka may nalisan na itlog. Kami na iwan. Baka pwede pong yung buhangin Mas maganda po siguro yun na ilagay na din. para Yung amoy. yung kanyang pinag-itlog. Huwag ah. Yung tataktak ah. Kuyakit. Kuyakit may bato. Anong pala tandaan niya? Medyo basa-basa pa ang buhangin. Pinag-itlogan. Pero iba ginagawa nila binubura eh. Binubura nila yung May 80. Tandaan nyo, may 80. hindi man na totally naubos na. Lampas po mga kulang-kulang po yung 200 days, mga 150, 170. Kap, ano po yung kap? Mga 3 and a half. Ano
Mga August or July. 3 months po. 3 to 4 months. Oh, di abot sa mga bata. Nang gusto ko Kaya kita lagyan mo raw munang palatandaan habang magpapabawa ng ulit. ano, 100 ilan po sir? 185 po. 185 days. Kawayan Hindi po, alin po ba? 175. Yes, 185 pieces daw. Ayun, tagal po. Ay mga 150 to 170 days po yan. Yan yung kawayan no, Tito Ken. Yung pieces na 185. Wow, ang dami. 185x. Yan. Malalaki ba ito po? Malalaki ba? So Dom, kuha lang ako ng konting interview. So Dom. Sir, yes po. So Dom, ganito, siguro tanong natin para sa kapakanan ng ating mga viewers sa nanonood sa Marinduque News Network. So, paano po ba ang proseso pag ganito po nakakahuli ng pawikan? Ano po yung dapat gawin ng ating mga kaubayan? Pag po nakakita kayo, mas maganda po kung hindi naman siya kailangan ng tulong, ay pabayaan na lang po natin. Oo. Kasi po, kaya po siya tumatabi sa baybay. Meron po talaga siyang purpose. It's either magpahinga or mangitlog. So, kung mag-i-intervene tayo doon sa natural na activity niya, mas may stress po yun. Pero kung kailangan niya ng tulong, halimbawa, nakita natin na meron siyang damage, or meron siyang sugat, or ano man, yun po, mas maganda po i-report sa amin sa DN or sa Provincial Veterinary para po malagyan po siya ng kumbaga paunang lunas. Hindi po siya. Pero kung wala naman siya, healthy siya, tapos po ay ginagawa lang naman niya yung natural activity niya, mas maganda po kung i-document na lang na may nakitang ganon, pictures, tapos po pabayaan na lang po, huwag na natin siyang galawin talaga. Kasi natural po niya yun natural na ginagawa niya po talaga yun. So mas better, minimal yung human intervention, mas less yung stress po dun sa hayop. Oo. So kung may makakahuli o may mga makikita ang pawikan, ano yung ating paalala para maiwasan natin na makalabag sa batas? At ano ba yung batas na nagpoprotekta dito sa ating pawikan? Sakop po siya ng ng ating Wildlife Conservation Act na sasabi yung pananakit natin sa mga hayop, lalo na syempre yung pagkain ng mga wildlife, po yan, bawal po yan. So pag nakakita po tayo, much better na huwag natin paglaruan. Kung may mga hatchling na nag-hatch, huwag po nating i-intervene yung pagpunta nila sa dagat. Palalaanan po natin yung mga bata na, syempre po pag bata, wala po yan usually muang. Pag nakakita, syempre baka saktan. So lagi po natin paalalahanan na huwag sasaktan yung mga buhay ilang, lalo na po itong yung ating mga coastal wildlife. Pawikan, lahat po, sharks or dugo man yan, kung ano man, huwag po natin sasakyan. Kasi pwede po tayong magkaroon ng kaso under Wildlife Conservation Act po talaga na anumang pananakit or pagkain, paghuli, paghunting, collection ng anumang pong wildlife na included po dun sa RA 9147 ay mayroon pong kaukulang mga penalties at violation po na pwedeng harapin ng isang tao na nag-violate po dun sa batas. So Dom, ano ang mensahe mo sa ating mga kaubayan, hindi lamang dito sa Masiga kundi sa buong lalawigan ng Marinduque, para mas paprotektuhan itong mga buhay ilang? Paalala lang po sa lahat po ng ating mga kababayan sa Marinduque, lalo na po sa mga naninirahan malapit sa baybay dagat, na ang lahat po ng ating mga wildlife ay konektado po yan sa atin. Kagaya po ng pawikan, kumakain po yan ng mga jellyfish. So pag po nawala sila sa ating karagatan, ay dadami po ang jellyfish natin. So kumbaga, ang mga bagay po na pwedeng maka-harm sa ating wildlife ay may epekto rin po sa atin ng mga tao. So much better po na kung makakakita tayo or makakasalamuhan ng mga wildlife na ito sa mga pagkakataong hindi nyo po inaasahan, ay i-document na lang po natin, wag po nating silang galawin or saktan, kasi po may dahilan po kung bakit sila tumatabi sa baybay dagat, na syempre ginagawa lang po nila yung kanilang mga natural activities. Kaya po kung minimal human intervention, minimal po yung stress na may ibigay natin sa mga hayop, at ligtas din po silang makakaalis. Kumbaga wala po tayong
mga harm na may ibigay po sa kanila. Yun po. At kung sakasakali na mayroong mga sightings o may mga makakita na mga pawikan na may mga sugat, paano po kayo kukontakin sa DNR? Sa DNR po, pwede po kayong tumawag po sa amin sa opisina. Ang amin pong hotline ay nasa Facebook page po namin. Pwede rin po kayong tumawag sa... Ang Facebook page po namin ay DNR Penro Marinduque. Pwede rin po kayong tumawag po sa Provincial Veterinaries Office para po naman mabigyan po sila na yung pong mga, kumbaga, may sugat na mga hayop na mabigyan po ng kaukulang kumbaga kagamutan, paunang gamot po para po kumbaga ligtas sila ulit na makabalik sa ating karagatan at hindi na sila kumbaga mamatay pa or anumang pong masamang mangyari sa kanila. Yun lang po. Sir Don, thank you at salamat din. Napaabot din namin pasasalamat kay Mama Amy Diaz, ang ating Penro dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Thank you po. Thank you, Sir Don. Yan. At yan nga po yung ating pagsaksi po sa sinagawang paglilipat ng mga itlog ng mga pawikan kung saan ay pinangitlog dito nga sa bisinidad ng Masiga Coastal Area at ang paglalagay din ng name tag doon sa Mother Sanctuary bago pakawalan po ng DNR. So sa mga hindi po nakakaalam, ang Masiga po ay mayroon tinatawag na Marine Turtle Preservation Area. Accredited po ito ng DNR, ng local government ng MAU at saka ng PRRMO sa pangasiwa po ng ating pamahalaang barangay ng Barangay Masiga. So ito po nilagay yung itlog at intay po ang 150 to 170 days para mapisa at pag yan po ay bumagsak na po yung pumbuhangin, ibig sabihin napisa na yung itlog at i-schedule na para pakawalan yan. At sa pagpapakawala po ay sinasaksihan din yan ng LGU, ng PNP, ng DNR, ng MAU at ng mga gusto pong makasaksi doon sa maging part ng pagpapakawala naman ng itlog after 150 to 170 days. So ito po yung area. At siguro kung nandun natin sa kapitanan ng ilang pananalita bilang ina ng aming barangay ng Masiga sa kanya mensahe sa aming mga kabarangay. Magandang umaga po sa lahat ng manonood ng Marinduque News Network. Magandang umaga ka Adrian. At sa lahat po ng mga manonood po ng Marinduque News Network dito sa Bayan ng Gasan at sa buong Marinduque. Ang inyo pong natungayan ngayon ay isang pagpapatunay na ang mga taga-barangay Masiga ay mapagmahal po talaga sa kalikasan, lalo na po sa mga pawikan. So isa po ang MTPA na ito sa mga patunay na kami po talaga at lahat ng residente dito ay mataas ang level ng awareness pagdating sa pangalaga po sa ating mga pawikan. So sa aming mga kalapit na coastal barangay, hinikayat din namin kayo na gawin ang mga bagay na makapagpapayaman at na makakapagpadami sa ating mga pawikan dito sa ating baybayin ng dagat. So yun lamang po at ang aming pasasalamat sa Marinduque News Network at sa ating DNR Penro sa kanilang ipinadala dito para kami ay matulungan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you po Kapitana. Ayan. At may pag-uusap pa yata sila. Ayan. For the meantime, yun lang po yung ating report dito sa ingat sir, ingat. Sa kasalukuyang po na sinagawa na preservation at saka po ang pangalaga nga po sa ating pawikan. Yun sa mga susunod po, ang tabayanan po ninyo, abangan ninyo dahil iaayos na ng barangay itong area na ito at ipe-prepare para po sa educational tour naman po. So soon to be ay maaring maging tourist destination po itong lugar na ito dahil sa buong lalawigan ng Marinduque, only sa Masiga lamang mayroon pong ganitong Marine Turtle Preservation Area. Ayan, tabayanan po niyo, i-update namin kayo. Again, maraming salamat po. Ako po muli ang inyong kabayan Adrian Rosales live dito po sa Barangay Masiga, particular sa Marine Turtle Preservation Area sa Barangay Masiga ay nag-uulat. Magandang araw po, isang makakalikasang araw sa ating lahat. God bless everyone.